naku, napakabilis talaga ng araw dahil ilang araw na lang bago magpasko. Abay, nasa 80 araw na lang, 8 days to go, Pasko na. Merry Christmas sa inyong lahat po mga kapartners. Panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagbibigayan. No? Kung walang maibigay, wag na pong pilitin. Oo, ang mahalaga naman po dyan mga kapartners, no? Yung pagmamahalang na ipapaabot po sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po nawawala. Tunay na essence ng Kapaskuhan po mga kapartners. Kamusta kayo mga kababayan ko dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Sa atong mga kaigsuon ng mga Bisaya, diha mayong hapon kaninyong tanan sa mga bulanon, maadyong hapon kaninyong tanan, mga sano ug mga sanan. And sa atin naman po mga kababayan, mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po na ating mga kababayan naman sa ibayong dagat dahil tayo rin po ay live na sa atin po mga social media sites. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ng katotohanan. Ngayon pong kalagitnaan ng linggong kasalukuyan, December 17, 2025. Like and share na po kayo mga kapartners dahil tayo po ay live na napapanood sa atin pong official YouTube channel dito po sa DZAR 1026 News. Opo, DZAR 1026 News po ang ating YouTube channel mga kapartner. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, kung hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-follow, ano pang ginagawa ninyo? Ha? What are you waiting for? Mag-subscribe na, mag-follow na. At syempre, mag-send na rin po kayo ng inyong mga mensahe po dyan. Dahil maya-maya lamang po, ibabasahin ko po ang inyong mga messages. Kabilang na po yung inyo pong mga greetings dyan. At huwag kalimutan po na ilagay ang inyong mga lokasyon. Malay ko ba kung nasaan kayo ngayon? Baka nandyan kayo sa di matutuwa tayo kung kayo po ay nakikinig at nanonood dyan sa Pluto. Basta meron po kayong cellphone, desktop, laptop, ano pang klaseng top, at may internet, at kayo po ay nakasubscribe sa ating YouTube channel, abay mahahanap niyo po kami mga kapartner sa DZAR 1026 News. At syempre, kayo rin po ay napapanood ng live sa ating official TikTok channel. Opo, sa ating TikTok mga kapartner na DZAR 1026 SMNA Radio. Kaya sa lahat po ng mga nasa mundo ng TikTok, para maging makabuluhan po ang inyo pong palaging panunod ng TikTok, dito po kayo mag-follow sa atin. Sa always, sabi ni Cynthia Torres, always watching from Pangasinan po, good PM. Dito sa ating official TikTok account sa DZAR 1026 SMNA Radio. At syempre, para may silbi kayo, ba'y mag-tap na po kayo ng ating ng inyong mga screens. Sa inyong mga screens mga kapartner, mag-tap na po kayo. Kung ayaw nyong mag-tap, naku po, dito sa ating programa, bawal or hindi natin pinipilit kayo na mag-follow at saka mag-subscribe. Hindi po namin kayo pinipilit. Bawal lang tumanggi. Okay? At least nagkakaintindihan po tayo mga kapartners. Ano bang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa ating programa? Alam nyo po, yung MAIF mga kapartner, meron pong MAIF. Ito po yung medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Abay, pinutakti po ito ng kritisismo. Dahil sinasabing ito po ay EPAL fund. Pampa-EPAL ba? At pork barrel sa makabagong anyo. Biruin nyo po mga kapartners, ito yung isang klase ng pondo ng gobyerno na kailangan mo pang magmakaawa. Kailangan mo pang dumaan muna daw kay politiko. Nako, bago ka mabigyan ng tulong. Mamaya pag-uusapan natin ito mga kapartners. Sa PhilHealth, di ba diretso na? Ang ipapakita mo lang, card lang minsan bawat Pilipino miyembro ng PhilHealth po mga kapartner. Pero bakit nitong nakalipas nilakayan pa nila ang pondo para dito sa MAIF na ito kumpara dito sa PhilHealth? Ang nangyayari, ginagamit po ito ng mga politiko.
kung makakasama natin maya-maya si Dr. Michael Bato po mga kapartner ha. At pag-uusapan din natin kasi merong documentary no na ginawa ang isang foreign media entity tungkol po sa kung bakit nga ba matamlay yung ating sektor po ng turismo sa ating bansa, Pilipinas po mga kapartner. Marami tayong pinagmamalaking mga rito, mga magagandang tanawin, pero nagtataka tayo, abay kung kailan maraming magandang tanawin, wala. Nauungusan pa tayo sa mga kapitbahay po natin. Marami po yung mga aspeto at mga factors po mga kapartner. So standby lang kayo dyan ha. Bago lang natin ipasok si Dr. Michael Bato, abay batiin lang muna natin ang mga early birds po dito sa ating palatuntunan ha. Oo, dito po, eto, si Arcilia Zinea dyan sa Hong Kong. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo. Sino pa ba? Si Mary Kismas, watching po from Macau. Team Bluetooth daw siya. Maraming salamat. Si Jeannie Agustin. At marami pa tayong babasahin kasi ang sistema po natin ngayon mga kapartners, after po ng ating live, ay nire-re-upload po natin ito. Okay, kaya nakaka-accumulate pa tayo ng mga greetings, no? Mula sa ating mga kababayan. Mamaya babasahin ko po ang inyo pong mga pagbati, mga greetings po mga kapartner. Bueno, dito na po tayo sa talakayan mga kapartners. Huwag na nating antayin pa. Unahin na natin dito ang ating bisita mula pa mismo sa Canada at 10 oras na po ng gabi. Baka madaling araw na po doon mga kapartner. Si Dr. Michael Bato ay nasa kabilang linya via Zoom. Dr. Michael Bato, sir, magandang hapon wala Pilipinas, magandang umaga or magandang madaling araw na ba dyan sa yung kinaroroonan. Welcome. Magandang hapon sa inyo dyan, Admar. At dito naman sa ating location, no, sa British Columbia, alas 12:25 na ng ating gabi. So tayo gising na gising at talagang mainit itong mga pag-uusapan nating mga issue. Speaking of mainit, kamusta yung na natin, temperatura? Bumabagsak na ba dyan sa inyo? Oo, nag-i-snow na dito sa mga higher elevation. Kaya makita nyo yung background natin, may mga snow na. No? Kasi sa bundok, may snow na. Sa baba, sa kapatagan, ulan. Ganun nangyayari dito at pag umulan sa kapatagan, sa kabundukan, nag-yeyelo na. At malamig na ang temperatura ngayon sa labas 3 degrees lang sa labas. Oy, naku, parang malapit nang maging refrigerator yan. Pero dito muna tayo kasi mainit po yung usapin. Unahin ko lang muna ito pong issue natin dito sa Epal Fund daw o di kaya panibagong mukha ng pork barrel. Ito pong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF, no. Meron lang tayong ipapakita. Siguro yung pangalawang picture, yung budget allocation. Meron ako ipapakita sa inyo. Pwede na ba natin na maipakita? Yan po, Doc, no. Yung kulay dilaw ba yan o parang yellow? Yung nasa left side ng inyong mga screens po mga kapartner. Yan po ay allocate na pondo para po sa PhilHealth. Okay? Yung nasa right side naman po, yan po yung MAIF, no? Para simplehan lang po natin, ito daw pong MAIF, ito yung mga hinihingi na guarantee letters, no, sa mga politiko. Yung next slide muna. Okay, next slide. Dalawa lang kasi slide yung ginagamit natin. Yung nasa taas, ito daw po, yung pamamaraan para makakuha ka ng pondo mula sa MAIF, matulungan ka. So, dadaan ka muna, marami kang mga isasubmit, no? Yung nasa baba naman, yan yung PhilHealth na proseso. Pag ikaw po ay hihingi ng tulong sa PhilHealth, ganyan po ang proseso. Maraming pagdadaanan sa PhilHealth at ang kapansin-pansin dyan, dadaan ka kay politician. Okay? Pero bakit ganito ang nagiging modus ngayon?
na meron namang mas mabilis. Hindi na pinapahirapan natin yung ating mga kababayan. Pero yet, balik natin dun sa unang slide, kapansin-pansin na noon, mas malaki talaga ang pondo ng PhilHealth. Pero nitong mga nakalipas na 3 taon, mas mataas pa yung MAIF. Tapos, last year, wala talagang pondo na ibinigay po para sa PhilHealth. And this year, gusto pang taasan pa ang MAIF. Halos kapantay na nga nitong PhilHealth. Your thoughts on this dito po, Doc? Nakabubuti po ba ito? And at the same time, mayroon ba itong implikasyon sa atin pong ekonomiya? Well, we have to understand that, Mar, na yung Universal Healthcare Act, which essentially guarantees healthcare access to every Filipino. Ito yung sitwasyon, tung sa kaso ng MAIF, ito yung sitwasyon na gustong i-address ng Universal Healthcare Act. Kasi before the Universal Healthcare Act, ang kalakaran sa pag-access sa serbisyong medikal is palakasan system. Ganun nung araw, Admar, palakasan yan. So halimbawa, ikaw sa buhay, gusto mo magpagamot, ang problema, pumunta ka sa public hospital, hindi naman lahat kino-cover. Kailangan mo pa rin pumili ng gamot. Halimbawa, Admar, no? Halimbawa, yung surgery covered ng gobyerno para sa mga mahihirap pag pumunta ka sa isang government hospital. Pero yung mga gamot, kailangan mo pa rin bumili. So, mayroon tinatawag na out-of-pocket cost. So, ang mangyayari nung araw, pag wala kang pera, lalapit ka kay congressman at bibigyan ka ng guarantee letter, punta ka na sa PCSO, at doon makakakuha ka ng tulong, no, para maka-access ka sa serbisyong medikal o makabili ng gamot. So, ganun yung kalakaran noon. Now, the Universal Healthcare Act aimed to avoid that situation by guaranteeing access to healthcare para sa lahat. So, hindi lang ito, Admar, para sa mga kababayan nating mahihirap, bagamat ito'y para sa lahat ng Pilipino, no, regardless of your status in life. So, yan ay in line with the healthcare systems ng napakaraming bansa. Kagaya dito halimbawa sa Canada, ganun yung sistema, Admar. Universal healthcare, libre lahat, Admar. Libre yan. Sa mga mahihirap, pati gamot, libre. Hindi mo na kailangan dumaan pa sa politiko, makakatanggap ka na lang ng mga benepisyo. No? So, ganun lang. Mag-a-apply ka lang sa government agency, and then aprobahan yun based on your income, and then from there, you can access free medicine. Not to mention na para sa lahat dito, libre ang healthcare services. No? Libre po yan. So sa kaso sa Pilipinas, yun nga ang goal ng Universal Healthcare Act, which is para ma-cover. No? At siyempre, PhilHealth ang naging pamamaraan para maisakatuparan yan. Ngayon, ang nakikita natin doon sa datos, pakita nga natin yung graph na kanina. No? Yung mayroong chart ng yan. No? So makikita natin dyan na parang bumabalik tayo doon sa sistema before the Universal Healthcare Act. Ibig sabihin, mas binibigyang importansya ang palakasan sa mga politiko. No? So makikita nyo dyan na mula 2019, 2020, hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tumataas yung allocation ng budget na napupunta sa sistema na tinalikuran na ng ating sistema. Kumbaga, hindi na itong sistema ngayon, iba na. Pero bumabalik tayo sa nakaraan. So yun yung problema dyan. And that, Admar, reflects the weakness of the president. Bakit ko nasabing weakness? Kasi he's giving into pressure from congressmen. Yan yung nangyayari dyan. Kasi syempre, ganito yan. Kung ako, politiko, at syempre, kampanya, no? Kailangan ko manalo, kailangan ko makakuha ng mga boto. Alam mo naman ang kulturang Pilipino, meron tayong tinatawag na kultura ng utang na loob. So halimbawa, kung natulungan ako ni mayor o natulungan ako ni congressman, tatanawin kong utang na loob yun, lalo na kung napa-opera ako, o kaya napagamot yung nanay ko, napagamot yung kapatid ko, yung anak ko, tatanawin kong utang na loob yan kay mayor, o kaya kay congressman, o kung sino man politikong tumulong sa akin. So yung pondo na yan, yung sa MAIF na yan, nagagamit yan for that exact purpose. Ang tawag natin dyan, Admar, ay clientelism. Ang tawag po dyan. So ibig sabihin yan is merong exchange na nangyayari. So tutulungan ka ng politiko, pero in exchange, kailangan susuportahan mo siya. So bumabalik tayo muli doon sa ganyang sistema.
Makikita nyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, makikita nyo nung time na yan, Admar, na hindi ganun kalaki ang pondo ng MAIP. Hindi ganun kalaki. Kumbaga, we have the Universal Healthcare Act through PhilHealth na na-address yung issue na yan. And yet, makikita mo nung panahon ni Marcos Jr., dramatic yung pagbaba, no? Yung pagbaba ng pondo ng PhilHealth at dramatic din, no? Yung pag-increase ng pondo na napupunta dyan sa MAIP na yan. So, naipapakita po nito, mga kababayan, na how Marcos Jr. is giving in to the caprices and whims of the congressmen. No, ganun po yan. Yan ang naipapakita niya. Kasi kung ang presidente natin ay firm, no, hindi siya papayag na nagagamit yung pera para sa clientelism, hindi magiging ganyan ang takbo ng datos, Admar. So that actually reflects on the kind of leadership that we have right now. No? So yun yung papakita niya. Ngayon, doon naman sa tanong mo, Admar, about the economy, syempre, alam naman natin na ang kalusugan ng mga mamamayan, that determines, in large part, no, yung quality ng mga manggagawa na meron tayo. Kapag ang ating mga manggagawa ay sakitin, no, at hindi nakaka-access ng serbisyong medikal, makaka-apekto ito sa kalidad ng workforce natin. Kaya kasama sa pagkakaroon ng isang matatag na ekonomiya, kinakailangan meron tayong matinong healthcare sector. At yung katinuan ng healthcare sector natin ay nadidetermina yan doon sa pagpopondo na nanggagaling sa gobyerno. So nakikita natin na yung pondo ng PhilHealth bumaba, no? At kinuha nga nila yung 60 billion at sinabi ng Supreme Court ibalik yung 60 billion na yan. Ayan magandang step yan, no? Yung inutos ng Supreme Court. Pero kulang pa yan kasi makikita natin yung mga programa kagaya ng MAIP nagagamit nga as a campaign tool, no, ng mga politiko natin. So yun yung nakikita ko dito, Admar, no? Hindi maganda itong nangyayari kasi that is not using, no, efficiently yung resources ng gobyerno. Kasi ang nangyayari pa nga dyan, Admar, halimbawa may allocation sa mga congressman o sa mga politiko, may allocation, posible na hindi nga nagagamit pa yung ibang allocation dyan nananakaw na lang, ibubulsa na lang yung allocation. So, hindi maganda yan from the point of view of efficiency and use of limited government resources, Admar. Opo. Last 2013, yung Bellica ruling ng Supreme Court, Doc, no? Sinasabi doon na unconstitutional yung PDAF, yung Priority Development Assistance Fund, o mas kilala sa tawag na pork barrel. Kasi nga, hindi pwede na nasa Congress, either congressman ka man o Senado, na mag-exercise sa trabaho ng nasa executive. Kumbaga, ang taga-execute, tagapagpatupad ng mismong programa ay si executive lamang po. Kasi during that time po, merong certain na parang inilalaan na pondo sa kanila, tapos sila ang magde-decide kung para saan ito, ano mga projects. Marami tayong nakakausap din na Doc na mas lumala pa raw ito no? At ito daw, sabi ng mga kritiko nitong MAIFIP, no, na ito'y malinaw na pork barrel kasi hindi ka makakakuha kung hindi rin merong permiso mula mismo kay politiko po. Doc, kayo ba'y naniniwala na isang form of pork barrel ito na idineklarang unconstitutional na rin ng Korte Suprema po, Doc? Well, yung mga kritiko ng MAIP, no, I actually urge them to seek judicial relief. No? Punta sila sa Supreme Court para i-declare, no, na unconstitutional itong pag-allocate ng pondo papunta sa MAIP. And Admar, tama, no? It violates yung tinatawag nating separation of powers. No? Kasi yung kapangyarihan ng tandaan natin, ang Congress, they have the power of the purse. Pero yung kung paano gagamitin yung pera na yan power yan ng executive. So, ibig sabihin, yung kaso ng PhilHealth, halimbawa, PhilHealth is under the executive department yan. Hindi yan under ng Kongreso, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung desisyon
in terms of how to allocate the funds, no? Yan ay it rests on the executive department. So kung may nakikialam diyan, no, na taga legislative department, kagaya ng mga congressman o kaya ng mga senador, yan violation yan, no, doon sa tinatawag nating separation of powers na naka-enshrine po yan sa ating saligang batas. Kaya nararapat po, no, yung mga kritiko yan. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, Admar, baka isa ako sa mga magpapile sa Supreme Court ng pagko-question yan eh. Kasi that clearly is a violation, no, ng ating saligang batas. Kaya dapat po, no, maging panuri din tayo, no? Tayo bantayan natin 'yan kasi yan pag ginalaw yan halimbawa ng mga congressman, hindi nila dapat ginagalaw yan kasi that yung pag-allocate niyan, yan ay nasa discretion yan ng executive branch ng ating gobyerno. Opo. Meron namang side ang palasyo ukol dito na ito ng MAIFIP ay pamamaraan para daw makuha yung zero balance billing ng mga pasyente. Do you think, o una, realistic ba yung zero balance billing? Pangalawa, pwede ba itong makamit kung dito na lang sa PhilHealth po ilaan, lakihan na lang kasi marami tayong mga nababasa din na mga komento ng ating mga kababayan. Yung mga regular na nagbabayad, no? Yung mga direct payers talaga sa mga premium or sa mga bayarin dito sa PhilHealth, yung mga yung mga kumikita, no? Yung automatic kinakaltasan yung kanilang sahod kasi yung iba nagkakasakit sila, ang laki-laki ng billing nila, tapos maliit lang yung kanilang nakukuha nakukuha mula sa PhilHealth kaya mapag-isip sila, grabe, ang halos kada buwan ako nagbabayad tapos ganito lang pala yung makukuha ko. Any thoughts on this? Oo. Alam mo, Admar, in principle, dapat yung mga basic medical services, no? So halimbawa, kagaya sa ating mga pasyente na mayroong sakit sa bato, no? Yung dialysis halimbawa, yan ay dapat fully covered yan. Yung mga basic, no, na mga medical procedures kagaya ng mga simpleng surgery halimbawa, yan ay dapat kino-cover yan. At realistically, kayang ma-cover yan ng PhilHealth. Ang problema kasi, hindi nako-cover yung iba dyan. No? Kasi ang claim nga is yung PhilHealth ay hindi nagbabayad. No? In fact, Admar, may mga doktor pa nga na hanggang ngayon nagrereklamo kasi hindi pa sila napapayaran. So meron pa rin ganyan mga kaso, no? Even after the implementation ng Universal Healthcare Act, meron pa rin tayong mga doktor at mga ospital na nag-aantay pa rin silang mabayaran. So ang batas, mga kababayan, maganda yung intensyon. No? In fact, yung pagkakadisenyo ng Universal Healthcare Act natin ay maganda yung disenyo, yung pagkakadisenyo ng policy. Nagkakatalo tayo, Admar, sa pag-implement ng polisiya. Doon palagi ang problema sa ating bansa. Maganda yung mga batas na ipapanukalat, na ipapasat, na lalagdaan. Pero pagdating na sa pag-implement, doon po tayo nasisira. At nakikita natin is nagkakaroon ng mga stopgap solutions, kagaya itong MAIP, to address the inefficiency ng pag-implement ng polisiya. So, ganun yung nangyayari dyan. At syempre, nakikinabang din yung mga politiko dahil nga dahil sa konsepto ng utang na loob. So in principle, dapat nako-cover yan. Ngayon, Admar, meron mga klaseng mga karamdaman na may mga tinatawag silang advanced na mga conditions, no? Kagaya halimbawa ng cancer o kaya mga chronic diseases na hindi lahat nako-cover. Pero dapat yan mako-cover na rin, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na mga mahihirap, no? Sa mga indigent. So, ibig sabihin, yung mga vulnerable groups sa ating bansa, no, kagaya halimbawa ng mga mahihirap, yan ay dapat fully covered sila. No? Yun yung principle dyan. Kaya lang ang nangyayari is naaabuso yung implementation. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga MAIP na yan. Kasi nga nagagamit ng mga politiko yung inefficiency ng pag-implement para makinabang sila. No? So yun yung nangyayari diyan, no? So I mean ang pinaka solution diyan really is proper implementation nung batas. Kagaya halimbawa, part ng implementation, Admar,
is yung pag-allocate ng mga funds, no? That is part of implementation. Eh, ang problema, kinuhaan pa nila ng pondo yung PhilHealth. E paano sana mapopondohan, no, yung mga programa para sa ating mga kababayang vulnerable, kagaya ng mga mahihirap, eh, kinuhaan pa ng pondo. So, doon talaga nagkakatalo, Admar, no, in terms of yung pag-i-implement ng mga polisiya na yan. Opo. Realistic ba yung mga sinasabing magkakaroon ng surplus or sobra-sobra ang budget for PhilHealth? Tumutugma ba yan sa aktual na senaryo? Kasi ang nakikita ko, ang daming pila sa mga ang daming mga pumipila, yung mga pasyente, no? Yung iba pa diyan pumipila pa baliban sa mga ospital, pumipila kay mayor, kay congressman, sa PCSO, humihingi ng tulong. Patunay na hindi talaga sapat yung kinakaltas mula sa PhilHealth. Realistic ba na magkaroon ng surplus ang kagaya nito pong health insurance po natin na PhilHealth? By design, Admar, yung mga programa ng PhilHealth, dapat they should be running deficits. Kasi kapag nagkaroon ng surplus yung PhilHealth, ibig sabihin, hindi nagagamit yung pondo. Hindi ba? Kumbaga, for every peso na surplus niya, eh dapat makikinabang diyan yung ating mga kababayan na kumbaga sila yung tinatarget na magi-implementa ng policy. So kapag may surplus, ibig sabihin eh may problema tayo. Ibig sabihin yung PhilHealth eh may excess funds na hindi nagagamit para sana maibaba yung premium o kaya ma-expand yung serbisyo. So programs like PhilHealth by design, mga kababayan, dapat talaga to nagraran ng deficit kasi nga subsidy yan eh, galing sa gobyerno at MAR. So ano yan eh, lalo-lalo na sa mahihirap. Now, kung kayo naman po ay nagbabayad ng premium, tandaan ninyo na yung premium na binabayaran ninyo dyan sa PhilHealth, eh, to cover basic services. So bigyan kita halimbawa at MAR. So kung magpapakonfine ka sa ospital, eh gusto mo semi-private na room, eh malabong makover yun 100%. Kasi ang PhilHealth, ang kino-cover niyan, yung halimbawa, ma-confine ka tapos ward. So, kumbaga, kung gusto mo ng medyo extra, eh, babayaran mo yun. So, in theory, may sufficienteng pondo ang PhilHealth para ma-cover ka dun sa mga basic na mga serbisyo. So, in theory, dapat ganon. Ang problema is yun na nga, kagaya nung nangyari nung 2025 budget, no, na kinuha nila yung 60 billion at nilagay sa ibang pagkakagastusan, no? Yun yung naging problema diyan. Sana yung 60 billion na yon eh nagamit po sana yon para sa ilang kababayan natin sana at marang makikinabang diyan for treatment ng kanilang mga karamdaman. So, and again, I just want to reiterate, yung mga programang kagaya ng PhilHealth, by construction and by design, dapat yan po talaga ay deficit. It should be running a deficit kasi ano yan eh, healthcare program yan ng gobyerno. Dapat nga pinopondohan pa yan galing sa budget eh, para to make sure na lahat ay makover, no? At garantisado na pag pumunta ka sa ospital for the basic services, no, yung na pino-cover ng PhilHealth under the law and under regulations, eh mako-cover at MAR. Siguro, magkakaroon lang tayo ng surplus o sobra-sobrang pondo, Dok, kung malusog na yung mga Pilipino, wala nang tayo nakikitang nagpapagamot, o di kaya hindi na sila pumipila. No? Kumbaga, nagastos doon at malusog sila. Pero hindi po eh. Sad to say, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang tuloy-tuloy. Kaya nga meron mga programa, di po ba, sa telebisyon, sa radyo, na nag-ano ng tulong at malimit po dyan yung mga medical assistance. No? At hindi naman ito kagaya ng insurance din, Doc, sa mga private, no, na mga kumpanya na tubo, merong inaasahang tubo. No? So talagang, kumbaga, halos palugi kung kakayanin. Pero at least naibigay mo. Ito yung malinaw. Pero ang sisikat lang kasi dito, Doc, yung PhilHealth, hindi si politiko. O kaya siguro kailangan tayong gumawa ng pamamaraan para at least mamimigay tayo. Pero ang sistema nito, eh, hindi nga nila pera yan, pero sila yung bumabango yung pangalan po, Doc. No, tandaan natin kasi ang PhilHealth revenues, no, yung pumapasok na pera sa PhilHealth, eh nanggagaling yan sa contribution ng mga members at nanggagaling din yan sa subsidiya na binibigay from the government.
So, ibig sabihin, yung pera na yan, hindi pera yan ng politiko, Admar. Kasi pera yan ng mga miyembro at ng subsidiya ng gobyerno. So, kumbaga, nangyayari kasi ngayon dyan sa MAIP, nagiging substitute na siya sa PhilHealth, which is should not be the case. Kasi nga, that actually might be a violation of the Universal Healthcare Act. Actually, baka nga may violation pa yan, hindi lang sa Constitution, Admar, baka yung mismong batas ng Universal Healthcare Act, ma-violate yan. So, kumbaga, ang pinupunto ko dito is, sabi ko nga kanina, yung PhilHealth, by design and by construction, dapat talaga palugi yan. No? And kapag kumikita yung PhilHealth, may problema tayo. Hindi dapat kumikita yung PhilHealth kasi yung disenyo na yan ay talagang dapat na negative yan palagi kasi nga ano yan that is a subsidy program sa ating gobyerno. And hindi rin ito pwedeng gamitin ng mga politiko para pang-epal nila kasi nabanggit ko rin kanina na yung pondo ng PhilHealth, hindi kanila yan. Galing yan sa contribution, kinakaltas nga yan, Admar, di ba, sa sahod. No? Pagka makita mo yung inyong pay stub, makikita niyo na may PhilHealth deduction dyan. So galing yan sa pawis at pagod ng mga mamamayan, ng mga nagtatrabaho. At galing din yan sa taxes na binabayaran ng natin lahat. No? Galing mismo yan sa gobyerno through taxes, Admar. Opo, and ang ano din kasi nito, yung PhilHealth napaka ano, kumbaga mabilisan, hindi mahaba, walang red tape. Marami kang dadaanan. Eh 'di ba? Meron pa nga tayong red tape authority kasi naisip dati ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabawasan kasi ang dami talaga, ito yung cost ng mga pila. Nakikita nga niya na nagalit pa nga siya na if ever man na laging pabalik-balikin, abay may something na dyan. Gaano ka laking problema pag mga kagaya nitong may mga red tape, marami mga dinadaanan, mga proseso, Doc, sa epekto nito sa ekonomiya? Ano naman ang magandang maidudulot pag seamless ang transaksyon ng tao sa gobyerno po, Doc? Punta muna tayo, Admar, sa pinaka-extreme na possibility, which is, halimbawa, it's a matter of life and death, no, na makakuha ng treatment ng medical procedure ang isang mamamayan. Dahil sa tagal ng pag-approve, no, dumaan muna kay politiko, kesyo kumuha ng guarantee letter, kung ano-ano pa, namatay na lang yung pasyente. Di ba po? Ano yun? Nangyayari yan, mga kababayan, na hindi man lang nakarating dun sa stage na makaka-receive ng treatment kasi nga because of the red tape, ang haba ng pila sa labas ng opisina ni congressman para humihingi ng guarantee letter. Pagdating ng PCSO, ang haba ng pila. Yung pasyente, nakaratay na. Bago pa makuha yung assistance from PCSO, namatay na yung pasyente. So nakakalungkot, mga kababayan, no? Nangyayari po yun sa totoong buhay. So kung ganyan ang sitwasyon, no, na hindi na-address yung problema, no, sa pangkalusugan dahil sa inefficiency, ultimately that will have an impact sa kalidad ng workforce na meron tayo. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng workforce na hindi malusog. At yung kahinaan ng kalusugan ng ating mga mamamayan, yan ay dahil sa inefficiency ng ating gobyerno. So hindi maganda yan, Admar, no? From the point of view of the economy, kasi it will have direct impact sa kalidad ng human capital na meron ng bansa. So yan yung pinaka-consequence yan. At kapag mahina ang ating human capital kasi hindi malusog yung mamamayan, makakaroon yan ng epekto sa paglago ng ating ekonomiya over the long term. So, kumbaga, the Universal Healthcare Act, no, by design, yan binuo, no, ng mga magagaling na mga minds, no, during that time. Kabilang diyan si dating Congressman Harry Roque. At kung maaalala mo, isa ito sa mga isinulong na batas ni dating spokesperson Harry Roque. Naalala ko lang bigla, no, kasi pag Universal Healthcare Act, laging napapasok sa isip ko si Harry Roque.
Kabilang siya sa mga nagdisenyo niyan at kabilang din sa mga ibang mga congressman at that time. Maganda yung goal ng polisiya, which is really to avoid no yung sitwasyon na yung red tape makakaapekto sa healthcare outcomes ng ating mga mamamayan. Nangyayari ngayon mga kababayan, bumabalik na naman tayo sa dating sistema. Hindi po maganda yan. No? That will have an adverse impact sa ating ekonomiya. Hindi lang sa healthcare, Admar, kasi pagka red tape ang problema, ano yan systemic na yan, Admar. Kumbaga, ang takbo ng gobyerno napakabagal, no, dahil dyan sa sistema ng red tape, at yan ay nakakahila yan sa paglago ng ating ekonomiya pababa. Kaya Opo. kinakailangan talaga no na muling isulong. Hindi ko nga alam, Adman, kung anong status ng red tape authority na yan under kay Marcos Jr. Sa palagay ko parang nawala na yan kagaya kagaya dun sa Meron pa naman yung ARTA. Di ko lang alam kung palamuti lang ba sila or kung ano ba, no? So nakikita natin. Pero bago lang natin iwan yung topic na yan, Doc, no? Yung data pala na nakuha natin is galing yon kay Attorney Doctor din, Tony Liachon, no? Kagabi nakapanayam din namin siya, like kagaya din po sa mga punto niya, no, yung naitanong ko rin sa inyo po, Doc, no, na kukonti lang ang nababawas doon sa mga billing ng mga nagbabayad kasi daw hindi daw na thoroughly nare-review yung mga case rate, yung mga packages nila, kung napapanahon ba ito, ano ba yung leading causes ng mga sakit, ano ba yung common na mga sakit ng mga Pilipino, sanhin ng kamatayan. Kailangan mag-adjust at mayat-maya yung dapat mayat-maya yung dapat na pag-review diyan para magtutugma talaga. Pero sad to say daw, medyo mabagal daw or wala ba? Yun yung nabanggit ni Dr. Tony Liachon. Pero lipat tayo dito sa isang topic na mahalaga sa ating ekonomiya dahil nabanggit ni Tourism Secretary Frasco na mahigit 8% ng GDP natin galing po dito sa turismo, no, at naitopic ko lang ito kasi meron akong napanood, no, so sa Channel News Asia, CNA, na documentary, Singapore based yan, no, na pinapaliwanag doon ano yung mga dahilan kung bakit na nangungulelat ang Pilipinas pagdating po ng turismo. Ilan sa mga sa batay lang sa natatandaan ko, Doc, dito daw sa Pilipinas napakamahal ang pagbiyahe. Kung ikaw ay foreigner, ang average daw or kung ikaw mag-stay daw dito sa Pilipinas for isang dosenang araw, 12 days, at least daw $2,000, mga 116,000 pesos ang ilalaan mo kung ikaw ay dito, no? Mahal ang pagbabiyahe dito. Pangit yung ating mga transpo, yung ating connectivity rin, no, between island kasi ang hamon din sa atin dito is rin tayo yung tawag nito, archipelagic, no, archipelago tayo, pulo-pulo, no. Nandyan pa yung issue din, no, sa West Philippines, yung mga geopolitical tensions natin sa ibang bansa, na yun pang bansa na yun na meron tayong tension, yun pa yung may marami at nangunguna na mga turista, no, sa ating bansa. Tapos meron pang issue doon sa kaligtasan din, no, dahil naha-hype lagi kung merong mga foreigner, mga banyagang mga turista na sa kriminalidad, no, dito po sa Pilipinas. Your thoughts on this? Di ko lang kung napanood mo ng buo yung dokumentara. Ito ba'y sumasalamin talaga sa katotohanan po, Doc? Okay, napanood ko ng bahagya yung documentary na yan, Admar, no? Sinasabi doon na isa sa mga explanation kung bakit daw mahina ang turismo sa Pilipinas is dahil tayo ay isolated. No, nabanggit yan doon, Admar, na kung saan wala tayong land border with another country. So halimbawa, sa kaso ng Vietnam, pag pumunta ka ng Vietnam, pwede ka nang umikot, punta ka ng Laos, punta ka ng Thailand, o punta ka ng Cambodia kasi magkakadikit lang yan. O kaya halimbawa, kung ikaw ay pumunta ng Malaysia, pwede kang sumaglit ng Thailand kasi katabi lang yan. O kaya pumunta ka ng Singapore dahil may kakatabi lang yan.
Kung ikaw ay pupunta ng Pilipinas, talagang dapat mong sadyain. Kasi nga, bukod sa pulo-pulo, archipelagic, eh, ano tayo wala tayong land border, wala tayong common land border with another country. So, kumbaga, that adds to the cost of traveling papuntang Pilipinas. So, kumbaga, kung ikaw ay pupunta ng Pilipinas, talagang sasadyain mo. Pero, I do not really buy that argument 100%. Bakit? Kasi, there was a time, Admar, na mas marami tayong nakukuhang turista kaysa dun sa mga bansa sa Asia na may mga land border with another country. So there was actually a point in time na mas lamang tayo in terms of tourist arrivals kaysa dun sa mga bansang kapitbahay halimbawa ng Vietnam o kapitbahay ng Thailand. So hindi ako kumbinsido na dahil tayo isolated, no, pulo-pulo na yun yung explanation. So yun yung una. Ikalawa, tama yung sinasabi diyan na hindi maganda yung kalidad ng ating tourism infrastructure. Ito na lang, Admar, from personal experience, ikaw at ako, diba, tayo bumibiyahe, no? Admar, ikaw pupunta ka sa ibang bansa, no? Pag pumapalik ka ng Pilipinas, pagdating mo ng airport, mas maganda talaga kung merong susundo sa'yo na kamag-anak, mas conveniente. Paglabas mo lang ng airport, may susundo na sa'yo doon, diretso ka na sa sasakyan, punta ka na sa pupuntahan mo. Pero kung ikaw ay mag-isa, o kaya ikaw ay turista, wala kang kakilala sa Pilipinas, no? Wala kang kamag-anak, talagang you're there to visit. Napakahirap, no, na makakonekta papunta sa yung susunod na destinasyon mula sa ating mga international airport. So, diyan na nagkakaroon ng mga katakot-takot na mga scam, no? Kasi nga, walang control pagdating sa labas, maraming option. Siyempre, yung turista, hindi naman nila kabisa yan pagdating sa labas ng airport. Marami sa kanila naloloko at nai-scam. So, yan ay nakakaroon niya ng impact na negatibo sa reputasyon ng ating bansa. Yun yung nakikita ko pa dyan. No? At yan dahil sa kahinaan nung tinatawag nating tourism infrastructure. So yung pagkakakonekta mula sa pinakapaliparan natin, in fact, to be fair din sa gobyerno, Admar, na-address din yung issue dyan in terms of yung kalidad mismo ng mga airport. Because there was a time na yung mga airport sa ating bansa, tumutulo. Marami sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig, baka naaalala niyo yung time na yan na paglabas mo pa lang ng airport dyan sa lumang NAIA, hindi na maganda yung amoy. At hindi talagang yung infrastructure nagka-crumble literally. So, kumbaga, nagkaroon tayo ng mga bagong terminal, at least na-address yun. Pero I think hindi pa rin siya 100%. Alam mo, Admar, tataka ako dyan sa NAIA, sa totoo lang. Bakit hindi nila makonekta yung mga terminal sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tunnels? In fact, yung mga ibang airport, no, kagaya yung ibang airport sa Estados Unidos, kagaya halimbawa nung Chicago, no, pag pumunta ka sa Chicago O'Hare International Airport, yung kanilang mga terminal, pwede kang maglakad, pumunta sa mga iba-ibang terminal, pero ang daan nasa ilalim, Admar, ng runway. So may mga tunnel na nagkukonekta sa mga airport, at may mga movator pa nga doon, pwede ka lang nakatayo at hindi ka na mahihirapan, aandar ng kusa, no, makakarating ka ng mas mabilis papunta sa susunod na terminal. Bakit hindi natin magawa yan sa ating bansa? No, kung ayaw nila ng rail, no, baka na magko-connecta from Terminal 1 to Terminal 2 to Terminal 3, bakit hindi na lang maghukay sa ilalim, tayuan ng tunnel yan, mag-create sila ng tunnel to connect to different terminals. So, kumbaga, I don't understand, no, bakit hindi sila nag-i-invest sufficiently para ma-connect ng maayos itong mga terminal natin. Nasa NAIA pa lang ito pinag-uusapan natin, mga kababayan. Wala pa tayo dun sa mga ibang airport sa ibang bansa. And nasa issue pa lang tayo ng airport. What more pa yung mismong kalsada na nagko-connect mula sa airport papunta dun sa mga tourist destination. So kumbaga, we really need to look into improving yung tourism infrastructure sa ating bansa kasi yan na nakakadagdag sa cost of traveling, Admar. Kapag ka maayos ang pagkakakonekta ng mga tourist sites papunta sa airport, yan ay makakatulong na makababa ng cost of travel papunta sa mga destination na yan.
Meron pa akong idadagdag, Adma. Alam mo, yung sa ating bansa, alam naman natin na marami tayong tourist destination na talagang sikat. No? Nandyan halimbawa yung Siargao, nandyan ang Boracay. May mga tourist areas tayo dyan no, na well-developed. So, ibig sabihin, may mga hotel. Pagpunta mo dyan, may accommodation, no? At marami kang mapagpipilian kasi nga kilala na yung mga lugar na yan. Ang problema, Admar, is marami tayong mga lugar din na iba na pwedeng i-develop pero kulang pa rin yung infrastruktura kagaya ng mga accommodation. So, bigyan kita ng konkretong example, Admar. Halimbawa, ako ay pupunta sa, let's say, papalagay na lang natin business trip. No, ako ay pupunta halimbawa sa Quezon. O baka pupuntahan na ako diyan sa Lucena, halimbawa. O kaya sa Bulacan. O kaya sa Pampanga. Pag sinearch mo sa Google, Admar, mga hotel, wala kang mahanap na matinong hotel sa mga ibang lugar, Admar. Eh. Ang mga hotel na makikita mo dyan, yung mga short-term na mga hourly, na yung mga hotel na klase na hindi, kumbaga hindi siya suitable for a tourist or for a business traveler. Iba yung purpose ng mga hotel na yan or motel. So, kumbaga, kinakailangan magkaroon din tayo ng sufficient infrastructure for accommodation. Kasi nakakadagdag din yan sa cost. So just imagine, meron silang pupuntahang tourist area na walang hotel, they have to stay far. Maghahanap sila ng city na medyo malayo, no, na mas malaki, na may mga hotel, doon sila mag-i-stay and then they have to go to that other location para bisitahin yung mga tourist sites. It adds to the cost. Kaya nakakawalang gana na pumunta. Kasi kung makikita mo, sa i-estimate mo yung cost, napakalaki, hindi worth it na puntahan. Not to mention, mga kababayan, yung nabanggit nga ni Admar kanina na geopolitical na mga nangyayari. No? Na kung saan, kagaya halimbawa, yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon, no? Na kumbaga iba ang polisiya ng ating gobyerno sa China, yan ay nakakaapekto sa mga turista na galing China. Na alam naman natin na napakalaking market yan for tourism. And yet, ang nangyayari ngayon, dahil nga inaaway ng gobyerno ng China, hindi natin nakukuha yung mga turista na galing China. So, kumbaga yan konektado na yan sa foreign policy natin, which is, as I've said many times, yung ating foreign policy ay hindi consistent sa ating economic development policy at kabila na rin dyan yung ating tourism development policies. Hindi sila konektado lahat. So, kumbaga, nagsasuffer dito mga kababayan is yung ordinaryong mamamayan na naman. Kasi ang nangyayari is ang tourism kasi napakalaking sektor niyan. In fact, I have identified tourism as one of the 3 pillars ng ating ekonomiya. Nandyan ang OFWs, ang pillar yan, turismo, at yung domestic production. Napakalaking sektor niyan. Although sinasabi ng mga eksperto na yung direct effect ng tourism is about 10%, yung indirect effect niyan, Admar, it's hard to measure kasi napakalawak ng epekto ng turismo sa ating bansa. No? It's very much bigger or larger than 10%. At mahirap na ma-measure yung indirect effects. Malaki talaga yan. So, kumbaga, kapag mahina ang ating turismo, ang nagsasuffer dyan, Admar, yung ordinaryong mamamayan kasi nawawalan sila ng oportunidad sa hanap buhay, no, ng mga kumita ng pera mula sa mga turista, no, makapagnegosyo, silang nawawalan ng oportunidad dahil sa kakulangan, no, ng pag-iinvest ng ating gobyerno sa sektor na yan. Opo. Kumbaga, hindi tayo nagkukulang sa mga lugar na pwedeng puntahan, Ay, Doc, hindi. no? Napakarami. Napakarami. Pero meron ding parang debate. Ano ba? Paano ba? Ano bang uunahin? Infrastructure muna? Baka kasi walang demand? Or baka, yun yung paano pag-aralan nila na baka maglalagay kami dyan? Paano mahihimok namin yung mga airlines? Kung meron ng airport, baka wala kasi wala ding ano. So, kumbaga, dapat sabay-sabay yan. Yung pag-promote mo, and at the same time, dapat handa na yung bansa mo doon sa mga facility na needed. Kasi ano naman yung ipopromote mo kung disconnected nga. Kasi meron pa ngang local na lang yun na isang vlogger. Pagpunta niya sa iba't ibang mga lugar pa dito sa Pilipinas, parang bumiyahe na siya sa abroad, mas mahaba pa yung biyahe niya. Pero dito lang yun sa Pilipinas, Doc, na nakita ko rin sa mismong documentary. Isa pa po, no?
Naalala ko tuloy, yung isa sa mga napakagandang panukala ni Pastor, nung kung pinalad siya, no, nung sa kanyang pagtakbo, yung ano, yung infrastructure, no, yung tourism infrastructure, lahat na yan eh, hindi lang turismo yung makikinabang diyan eh. Pati na yung farm to market road eh magagamit na diyan, 'di ba? Masasayangan ka eh. Wala tayong ganon na parang pang long term yung mismong ano, mang long term mismo yung target. Panay ano eh, panay short term lang. Meron niyang pang long term, ipupolitika pa, doc. Kasi ang nangyayari, Admar, sa bansa natin is yung policy making natin, hindi nito kino-consider yung, tama ka, no, yung pangmatagalang solution sa mga problema. Pero ang ina-address ng mga polisiya natin is kung paano makikinabang yung mga policy makers. So yun yung pinaka-problema natin. Kumbaga, ang goal ng mga polisiya ay hindi para mapaunlad, no, mapa-improve ang buhay ng ordinaryong mamamayan. Ang goal ng polisiya is paano mananatili sa kapangyarihan yung mga nasa kapangyarihan. Paano sila makikinabang, paano sila kikita. No? Kumbaga, yan ang consequence ng ganyang klaseng polisiya. Kung merong sufficienteng political will, halimbawa, para maipatayo yung mga infrastruktura, itong mga kalsada, no, para makonekta yung mga paliparan, yung mga daungan, papunta sa mga tourist sites, matagal na sana nating naungusan ang Vietnam, ang Malaysia at ang Thailand in terms of tourism. Kasi napakarami nating pwedeng puntahan. No? Every island is a destination in itself. And we are blessed with so many of these islands. And every island has something to offer. And yet, ang problema sa mga kababayan is hindi natin take advantage yung binigay sa ating biyaya ng buong may kapal. Kasi nature yan Admar, yung binigay sa atin ng Diyos yan, yung mga lupain, yung mga karagatan, yung mga beaches na meron tayo, yung mga gubat, no, yung mga waterfalls, binigay yan sa atin ng Diyos. And para mapakinabangan natin. And yet, dahil sa kasakiman, no, dahil sa greed ng mga nasa gobyerno, yung mga nasa kapangyarihan, hindi natin napapakinabangan yung mga binigay sa atin ng Panginoon. No? So, kumbaga, at the end of the day, Admar, ito babalik tayo sa political will at sa kalidad ng pamamahala. So, kung matino sana ang ating mga leader, matagal nang naipatayo yung mga infrastruktura na yan. At saka, Admar, madagdag ko rin. Kasi malimit natin sinisisi ang gobyerno in terms of development ng tourism. Pero kasama rin dito, Admar, ang private sector. Kasi tandaan natin na ang pribadong sektor, sila ang magninegosyo, no? Sila ang magpapatayo ng mga hotel, sila ang magde-develop ng mga tourist area. Hindi naman gobyerno yan eh. The government will simply facilitate and establish the conditions. Pero what needs to happen here, mga kababayan, is paano mai-incentivize yung private sector na magkaroon ng development. So kagaya halimbawa na nabanggit ko kanina sa kaso ng mga hotel. Punta ka sa isang tourist site, walang hotel na matino, merong motel. Kaduda-duda naman yung motel na pag-check-inan mo. Huwag ka na lang mag-check-in doon. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Kumbaga, kailangan din ng partisipasyon ng private sector para magkaroon ng development. So the government can lead the way in terms of providing public goods, no? Gaya halimbawa ng mga kalsada, ng mga daungan at paliparan to connect the tourist sites. Pero sa dulo nito, kailangan din ng partisipasyon ng pribadong sektor. At may dagdag ko rin, Admar, yung nangyari sa Australia, no, dito lang, no, yung nagkaroon ng pamamaril diyan sa Bondi Beach, no, sa Australia, na-link yung suspect, yung suspect diyan na pumunta raw ng Pilipinas. No? Nagpunta daw diyan sa Pilipinas yung suspect. And that, mga kababayan, I think it will have an impact sa ating turismo. Kasi mangyayari niyan is matatakot yung mga turista kasi may mga warnings na galing sa mga ibang bansa na kumbaga yung terorismo sa ating bansa
nandyan na naman. Mga nakdaang taon wala na halos tayong balita tungkol sa mga terorista, and yet ngayon bumabalik na naman sila. And again, that goes back to the weakness of the current government. No? That is, the government is so weak na pati yung mga terorista nanumbalik na sila at back. And that news na kung saan na itong suspect dun sa Australia na yan, yung Namarel, nagpunta daw dyan sa Pilipinas. No? Yan magkakaroon yan ng epekto sa ating turismo at baka sa foreign direct investment na rin at map. Naalala ko yung nabanggit mo sa private sector, no. Meron ding mga mga abusado sa private sector kasi may naririnig ako na ayaw nilang paggawa ng tulay papunta doon sa isla na yon kasi sa kanila din pala yung mga ferry na gumaganon, so malaking kabawasan yan sa kanila kung dire-direkta na, no. May mga ganyan, no. Yan ang problema, no? Kasi kung wala kang komprehensibong plano, paano mo maikonekta, paano makakapunta ng mas madali, talagang putol-putol. Parang kagaya lang yan sa flood control no? Hindi nakokontrol yung flood kasi patsi-patsi, hindi komprehensibo. Yung iba pa nga, wala talagang flood control, no? So pag mga ganito po, Doc, meron na lang tayong natitirang more or less 3 taon, kaya pa ba nating pumihit ito? Kasi sa dulo ng documentary, malaki daw ang maitutulong doon kay Vice President Sara Duterte kasi nga kung susundin daw yung naging polisiya ng dating administrasyon, medyo mas mas neutral, kokonti na lang yung isosolve mo ng mga problema pagdating po dito sa turismo. Well, at least yung sa issue ng geopolitics, no, na-address na yon, no? Kung babalik tayo dun sa policy na friends to all, enemies to none, kagaya nung panahon ni dating Pangulong Duterte, at least yung isa sa mga problema natin sa turismo, masosolve na yon. And we can focus our attention into the other pressing matters, kagaya halimbawa ng issue sa infrastructure, no? How to incentivize the private sector na mag-invest sa turismo. So, kumbaga, mababawasan na yung mga poproblemahin natin. No? Pero still, the challenges remain, Admar. Kasi unang-una, hindi madali, no, na mag-incentivize ng mga businesses. Kasi, bakit ko nasabing hindi madali? Because that will require government resources. Kasi tinan mo halimbawa, kung merong isang company na magpapatayo ng hotel, no, o kaya resort sa isang identified na tourist area, dapat yan to incentivize them, magkakaroon niya ng mga tax break, no, magkakaroon sila ng tax credits pag nagpatayo sila niyan. So ibig sabihin, kabawasan yun sa kita ng gobyerno kasi parang ang mangyayari, the government will subsidize the construction nitong mga tourist infrastructure, of course, financed by the private sector. So, kumbaga, merong ding cost yan sa ating gobyerno. Financially challenged na nga po ang ating gobyerno. We're always running on a deficit, no? Mas malaki yung gastos kaysa sa income ng gobyerno. Nangungutang pa, nakokorrupt pa, nananakaw pa yung pera. So that adds to the challenge. Pero naniniwala pa rin ako na kung may political will, kayang gawin yan, no? Kayang gawin yan kahit paunti-unti. At saka ang nakikita ko rin dito na paraan, no, para ma-resolve ito sa lalong madaling panahon is i-take advantage nila yung tinatawag na economies of scale. So, ibig sabihin, yung mga areas na identified na as major tourist areas, kailangan mas pagandahin nila yung connection from the airports papunta dun sa mga tourist destinations na yan. So, kagaya halimbawa, yung pagkoconnect ng Boracay to Aklan, no? And also by extension to other international airports. So kumbaga dyan sa Aklan, halimbawa, bakit nila magpatayo ng mas malaking runway, no, to accommodate direct flights, no, going straight to Katiklan, halimbawa. So kumbaga may mga ganyang proposal, Admar, na bakit hindi nilang habaan yung runway, no, para maka-accommodate ng mas malalaking mga eroplano. So may ganyang discussion. Meron ding halimbawa, pagpapatayo ng mga malalaking daungan to
to accommodate cruise ships. Alam mo, Admar, isa pa pala itong cruise, no? Buti na alala ko ito. Isa ito sa mga posibleng i-develop ng ating bansa. Yung pagpapapasok pa ng mas maraming mga cruisero, no? Yung mga cruise ships sa loob ng ating bansa. At magkakaroon ng tour, no, ng mga iba't ibang sites sa ating bansa sa pamamagitan ng pagko-cruise. Isa ito sa mga posibleng ma-develop natin. Kasi sa kada isang barko, Admar, kada isang cruise ship, napakaraming turista ang madadala. No? At alam mo ba, Admar, sa mga ibang bansa, share ko lang sa inyo, no? Halimbawa sa Caribbean, yung mga cruise ship na yan, dumadaong sila eh. Ibang bansa, kada isang araw, halimbawa, 7 araw yung biyahe. Yung unang 2 araw, nasa dagat sila, sailing. Yung 3 araw, merong isang bansang pupuntahan. The next day, iba naman. Posibleng gawin din yan sa ating bansa. No? So halimbawa, unang araw, ibang island yung pupuntahan. Sumunod na araw, ibang island. Dapat magkaroon tayo ng mga daungan na kayang mag-accommodate ng mga malalaking mga cruise ship. Kasi yung mga cruise ships na yan, that would definitely add, no, sa ating tourist arrivals sa ating bansa. At maraming makikinabang dyan, Admar. No? Hindi lang yung mga cruise companies, kundi indirectly yung mga tourist sites, no? At yung mga mamamayan natin na mga nandyan sa mga tourist areas, makikinabang sila dyan with employment, with added consumption. No? Kumbaga, magkakaroon ng multiplier effect yan sa local economies na makakatulong ng malaki para mapaunlad yung mga rehiyon natin. Kasi yun po ang kinakailangan natin, mga kababayan. Kasi kailangan mapaunlad natin yung mga regions. Nasaan ba yung mga tourist sites? Nasa mga iba't ibang rehiyon po yan ng ating bansa. So, kung gusto nyo i-develop, no, ang mga rehiyon para hindi na pumunta sa Kamaynilaan yung mga kababayan natin at makipagsapalaran, turismo po ang isa sa mga susi para ma-develop po natin yung ating mga regions. Opo, yung cruise ship na nababanggit mo, Doc, akmang-akma yan sa atin na archipelago. Marami tayong karagatan na kumbaga, no? So, facility lang talaga or yung mismong daungan yan yung medyo problema talaga natin, no? So, siguro, Doc, bilang panghuli sa ating mga kababayan, mensahe nyo po, Christmas message. Oo nga pala, ilang araw na lang Pasko na, no? Next week panibagong Pasko na naman, no? Kahit huli ng araw, mga kababayan. At after a few days, 2026 na. At nakikita ko, Admar, sa 2026, sa palagay ko, ito na talagang simula ng presidential race. No, itong aabangan natin, ano, itong mga kaganapan sa 2026. Kasi kung ano man itong mga mangyayari sa 2026, ito ay magkakaroon ng talagang impact sa darating na eleksyon sa 2028, mga kababayan. So anyway, maligayang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon, and thanks for having me, Admar. Maraming salamat si Dr. Michael Bato, nagpuyat para sa atin at maibigay yung kanyang mga input sa mga usapin niya. Maraming salamat, Doc, sa ulitin. Ingat po kayo. Maraming salamat, Admar. Mabuhay ka at mabuhay po ang ating bansa. Si Dr. Michael Bato, isang ekonomista po ang ating nakasama, mga kapartner. Hoy, oras natin, Philippine Standard Time, 5:21 na po ng hapon. Balikan lang natin yung issue po ng MAIFIP, mga kapartner, o yung Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. Naku po, meron palang 72 mga grupo sa medical sector po, mga kapartner, na humihiling na wakasan. Ito pong nakikita nila o tingin nila ay pork, health pork. Hindi pa naman healthy yung pork. Nagbabala ang mga grupo ng mga medical at health professional na umabot sa 72 organisasyon daw laban po sa panukalang 51.6 billion pesos para nga sa MAIF sa 2026 national budget. Dahil anya'y nagpapatibay ng patronage. Patronage politics at sumisira sa sistema ng health insurance sa bansa. Ayon po sa grupo, galit na galit. Ang mga grupo ay galit na galit matapos pong payagan ng mga mambabatas ang alokasyon kahit na may deadlock sa budget sa pagitan ng Senado at Kamara. Sinabi pa po na nais nila na ibasura o unti-unting i-phase out na nga itong MAIFIP.
At ilaan na lamang po ang pondo sa PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Nakita nyo kanina, pwede ba nating makita ulit yung flow doon sa MAIFIP versus PhilHealth? Ayan ang dami mong dadaanan, ang dami mong requirements na ibibigay, ang daming dadaanan kumpara doon sa PhilHealth yung nasa baba. Mabilis. Bakit tayo pahihirapan ng mga nasa gobyerno kung ito'y matutuloy man? Meron namang mas mabilis. Doon na lang ilan po ang pondo sa PhilHealth. Di ba? Tinawag po ng grupo na EPAL Fund. Naku po, EPAL. Siyempre, ang makikinabang nito, mga politiko rin Actually, hindi nila pera. Yung ilalaan po dyan. Pero gagamitin nila ito bilang pogi. Sinabi nila nga naghahanda sila sa legal na kukwestiyonin, kumbaga sa Korte Suprema, sakaling maaprubahan ng programa sa kasalukuyang anyo nito. At itinuturing nga nila na health pork barrel. Kasi nga po, noong 2013 mga kapartner, ay may desisyon po ang Korte Suprema na ipinagbabawal na po talaga itong pork barrel na ito. Kasi labag po, no? Separate po yung kapangyarihan ng ehekutibo sa legislative. Ang trabaho sa legislative tagagawa lang po ng batas, hindi po taga-execute po niyan. Mga programa, ang taga-execute niyan, di executive, execute niya hindi po ba? Maliban dito, tinutulan din ng mga taga-simbahan ang pinalawak na MAIFIP at sila ay naniniwala rin na ito'y health pork barrel. Na unconstitutional na po ito mga kapartner. Nagpahayag po na matinding pagtutol na moral at konstitusyonal itong si Cardinal Pablo Virgilio Ambo David ng Caloocan. Laban nga po dito sa pagpapalawak ng programang medical assistance o yung MAIFIP po nga mga kapartner sa 2026 national budget. Sabi dito, nagpapatibay sa political patronage, sumisira sa dignidad ng tao. Biruin mo, hihingi ka ng tulong, dadaan ka pa kay congressman, dadaan ka pa kay politiko, kung ganito man. Naku po, paano yan? Hindi po ba dapat sila maging kasangkapan? Di laanan ninyo ng pondo yung yung PhilHealth dire-diretso pa, mga kapartner, no? Pero para naman po para sa ilang mga senador, mga kapartner, no? Nag-alala po sila sa mitinding pagtaas nito pong budget sa MAIFIP mga kapartner. Kabilang po rito si JV Ejercito sa kanyang manifestation na isumite sa Bicameral Conference Committee kamakailan. Dahil tumalon po from 24.23 billion pesos, sabay naging 51.6 billion na po ito. Sinabi po niya na ang naturang pagtaas ng pondo ay salungat sa layunin po yan ng Universal Healthcare Act. Meron na tayong Universal Healthcare Act bakit hindi doon na lang po mga kapartner? Layunin po nito na tiyakin ang otomatiko at marangal na access sa serbisyong medikal. Biruin mo, yun lang, ipapakita mo na, member po ako ng PhilHealth, ganito. Yun na. Di ka na pupunta doon sa mga opisina kung ano-ano pa at bibigyan ka ng guarantee letter. Hinimok naman ni Ejercito mga mambabatas na idirektang karagdagang pondo sa kalusugan sa mismong health system sa halip na paliwakin po ang MAIFIP. Nagpayag din ang kaparehong pangamba si Senador Ping Lacson at sabi niya hindi niya lalagdaan ang bicameral report for 2026 hanggat hindi na itatama ang probisyon ukol nga po dito sa MAIFIP. Binigyan din niya na ang lahat ng pondong may kaugnayan sa kalusugan ay dapat ipailalim at pag-isahin doon sa universal healthcare. Bakit meron pang ibang sistema? Nagpasa pa kayo ng batas kung ibang sistema yung gagamitin po ninyo. Hindi po ba? Dagdag pa ni Lacson, matagal ng vulnerable sa political patronage ang MAIFIP. Hindi lang itong MAIFIP marami pang mga ibang mga klase ng ayuda. Minsan pa nga si congressman yung nagbibigay ng ayuda. Pogi ngayon si congressman pero hindi sana wag po kayong malihis dun sa ating mga kababayan. Pera nyo po 'yan. Kung meron pang ganyan ngayon,
Huwag po kayong tumingin ng utang na loob doon sa mga kongresista na yun. Una, trabaho po nila na meron po silang trabaho pero actually hindi part ng kanilang trabaho yung pag-execute nga. Pagbalangkas lang, pagbabudget, ayun, pwede. Pera din ng taong bayan po yan mga kapartner. Pero para naman po kay Senate President Tito Soto, hindi raw po pork barrel. Ito nga pong ma-IFIP, hindi isang uri ng pork barrel at iginit niyang walang magiging kapangyarihan ng mga mambabata sa pagpili ng mga benepisyaryo. Ayon po kay Soto na ang pondo ng ma-IFIP ay direktang ilalabas sa mga ospital, sa Department of Health at sa PhilHealth upang matiyak na hindi makikialam ang mga mambabata. Bakit pa merong ang dami-daming proseso naman? Sila rin pala, PhilHealth. Bakit hindi na lang ipagkaisahin sa PhilHealth? Ayan yung tanong ng ating mga kababayan. Paliwanag pa niya, hindi daw isang uri ng pork barrel kasi direkta nang ilalabas ito ng ospital sa DOH at sa PhilHealth upang matiyak na hindi makikialam ang mambabata sa pamamahagi ng tulong na medikal. Sana ganyan din po. Pero bakit kailangan pa ng maipip? Meron namang PhilHealth or parang programa siya sa isang programa? Ang sabi pa rito, ang payag ito ay kasunod na nga po ng pagbibigay babala ni Senator J.V. Ercito hinggil sa biglang pagtaas ng budget ng MyFIP na anya ay maaaring magbukas ng posibilidad ng pamumulitika po mga kapartner. Ulitin nga natin, ito nga pork barrel, pinagbabawal nga po sa mga mambabatas na sa legislative at sa iba pa kasi may separation of powers yan. Hindi ninyo trabaho yan yung mag-execute po ng mga programa. Pero di ba parang kung ganito po yung sistema mga kapartner, ipakita nga ulit natin kung ganito po yung sistema sa pagbibigay ng ayuda, ganyan, meron pang dadaan pa sa mga opisina ni politiko, hindi ba parang sila din yung nag-i-implement nitong na ito? Kaya nga parang makabagong anyo ng pork barrel. Naku po mga kapartner. Kaya nga, kung may sakit ka raw at kapos ka sa pera, wag na po kayo mag-alala. Dahil hindi ka lang gagaling, magiging botante ka pa. Kasi kailangan mo yung iba pa nga dyan, ayaw magbigay, saglit lang. Botante pa ba? Hindi po. Nako. May mga ganyan. Hindi lang po itong ma-IFIP. Marami ng mga naisisiwalat dyan po mga kapartner. Dadaan ka muna kay politiko. Ito nga, itong ma-IFIP, ang programang pangkalusugan na may kasamang political vitamins. Pero sabi naman ni Senador Tito Soto, hindi naman, wala nang kapangyarihan yung mga mambabatas dyan. Ayon sa mga kritiko, kasama na ang taga-simbahan, ang pinalawak na ma-IFIP ay parang health pork barrel na naka-white coat. Hindi raw ito basta tulong medikal, ito ay tulong na may kasamang sinong nag-abot. At huwag kalimutan sa eleksyon, Marami pang mga kuskus balungos Tingnan nyo, yung nasa taas, yan daw yung sa ma-IFIP. Yung nasa baba, yan daw yung sa takbo ng PhilHealth. Di ba? Mas gustuhin ko yung nasa baba. Dire-diretso na sa ospital mismo. Ito po ay galing mismo kay Attorney Dr. Tony Liachon po mga kapartner. At hindi lang po mga taga-simbahan ng umangal, pati na iba't ibang mga medical groups ay nagsabi na sandali lang, wait lang. Bakit parang mas malakas pa ang politika kaysa medisina rito? Hindi po ba dapat bilisan po natin ang pag-aalaga sa mga may pangangailangang medical? Bakit parang pinapahirap ang daming proseso? Hindi po ba bago makarating sa ospital? Syempre, ang magiging sagot ng mga tagapagtanggol dito ay hindi ito pork barrel, ito ay medical assistance. Parang lang daw yan tulad ng lechon. May lechon yan pero hindi daw baboy yan. Inihaw lang na karne. Parang hindi pala yung pangalan pero ganun din yun. Ito pa mga kapartner, imbis na palakasin ang PhilHealth, ayusin yung batas na universal healthcare o gawing sistematiko ang tulong nito. Ang sistema ay parang may sakit ka, may kakilala ka, may pirma ka ba, botante ka ba rito, anong distrito ka, dun ka sa ibang
distrito mo. O, kung wala kang masagot, naku po, next patient. Next election na lang. Naku po. O, sabi nga po, nakakasira ito ng dignidad ng tao. Dahil ang pasyente nagiging namamalimos ng perma, hindi humihingi ng karapatan. Sa halip na healthcare, nagiging utang na loob care. 'Di ba? Yan naman ang habol nila eh. Ginagamit nila yung pera ng bayan. Sinasabi nilang tumutulong sila kasi dadaan sa kanila. O, tumutulong. Magkakaroon ngayon ng utang na loob, maalala. Pero ginamit lang po nila ito. Hindi po nila trabaho po ito, mga kapartner. Maniniwala siguro ako kung sarili ninyong pera ang ginamit po ninyo doon sa mga mambabatas, doon sa mga congressman, mga politiko. Maniniwala ako kung hindi nyo gagamitin yung pera ng taong bayan para magmukha kayong pogi. Kung gusto nyong tumulong, dapat hindi yung pera ng taong bayan. Ay, hindi naman natin kailangan na meron pa parang call center na dadaan sa inyo. Pwede namang idaan yan sa mga ahensya ng gobyerno. Kung gusto nyong tumulong, out doon sa inyong pocket. Admar, minsan din, yung out sa kanilang pocket, yung mga ninakaw din nila. Ako po. Out doon sa inyong sinahod. Mas malaki pa yata yung nila, di ba? At ang pondo, bilyong-bilyong piso, yun nga 51 billion pesos daw itong panukala. Kung idadaan yan sa PhilHealth, hindi na mahihirapan yung ating mga kababayan. Paigtingin na lang yung sistema sa pagbibigay po ng tulong. Parang band-aid solution lang yan eh. Hindi na, ano ba yung priority pinakakailangan ng ating mga kababayan? Marami po, kung magbasa ka sa social media, maraming nagre-reklamo. Kulang yung kanilang mga benefit na nakukuha sa PhilHealth. Sinasabi pa na merong pondo na sobra. Paano nagkaroon ng sobra-sobra po? Ibig sabihin, hindi ginamit yung pondo. Sa dami pong mga nagkakasakit. Sa dami po ng mga nangangailangan po ng tulong medikal. Tapos sasabihin na may extra. Dapat malusog na at hindi na pumipila yung ating mga kababayan. Kung nagagasta ito ng tama. Kaya nga ang tanong dito, mga kapartner, kung tunay itong para sa kalusugan, bakit kailangang idaan sa politiko? Idaan pa sa politika? At kung tunay itong malasakit, ba't parang mas kilala ang nagbibigay kaysa dun sa mga gumaling? Hindi po masama yung pagtulong. Ang masama, yung ginagawang campaign poster po yung mga pasyente. Dahil ang kalusugan po ng mga Pilipino hindi po dapat na niluluto sa mantika ng politika. Malinaw po yan, mga kapartner. Kaya kayo dyan, magmasid po tayo rito, mga kapartner. Hindi pa naman naipapasa po ito. Bakit? Ilaan na lang doon sa PhilHealth. Meron namang sistema, meron pang batas. Bakit kailangan pa ng iba pang mga klase po ng sistema at programa? Paganahin na lang, pagandahin yung mga benefit packages. Nako po. Maraming salamat po, mga kapartner, sa inyo pong pagsubaybay dito po sa ating programang Makialam. Magkalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-share po sa ating palatuntunan po, mga kapartner, para lagi po kayong updated sa mga balita at impormasyon. Ulitin lang natin, ilang araw na lang. Naku po, wala pa ako natatanggap na regalo. 8 days na lang. Sininong, sininang, kamusta na kayo dyan? Buhay pa ba kayo? Ang mahalaga po, mga kapartner, nasa mabuti tayong kalagayan. Healthy po tayo, mga kapartner. Kompleto po tayong pamilya. Walang mga problema. Okay na yun. Malaking na yan. Christmas gift po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay, mga kapartner. Hanggang sa muli. Paalam!